Mga ka-Clover, hindi ko inaasahan na sa gitna ng isang ordinaryong araw, may maliit na nilalang na magbabago ng takbo ng aking buhay. Isang kuting na ligaw, marungis, gutom at nanginginig at iyak ng iyak. Sa unay tila isa lang itong karaniwang pusang kalye, ngunit sa kanyang paglapit at pagtitig, para bang may sinasabi siyang, "Ako'y hindi aksidente, ako'y isinugo para sa iyo." Ang desisyon na ampunin siya ay hindi lamang isang gawa ng awa. Ito ay naging simbolo ng pag-asa, malasakit at bagong simula para sa aming dalawa. Kaya dahil sa kanyang pag-iyak, hindi ako mapalagay dahil rinig na rinig ko ang kanyang pag-iyak sa labas ng aming bahay. Kaya iyon po, nilapitan ko kung anong nangyayari sa labas, kung bakit may kuting na umiiyak. Ito po yung aking nakita. At yun nga po, ay hindi ko kayang talikuran na lamang siya sa kanyang sitwasyon na sa tingin ko ay hindi pa niya kayang kumain ng solid food. Alam ko pong ang pag-aalaga ng isang hayop na nilikha ng Diyos ay hindi pansamantala lamang, kundi ito ay isang obligasyon. Hindi biro ang mag-alaga ng mga hayop sa loob ng bahay. Lalo na, kami po ay may alaga na pong 2 aso at 2 pusa. Pero, nang dahil sa kuting na ito, ay wala na akong inisip na iba, kundi kaawaan siya at alagaan na lang. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa labas ng aming gate na maraming sasakyan na dumadaan at may mga taong dumadaan sa labas ng aming bahay. Pero wala pong pumapansin sa kuting na ito. At nalaman ko po habang pinaparecover namin siya dito sa bahay na ang pag-aalaga at pag-adapt ng isang kuting ay may malaking kadahilanan, kahalagahan sa ating buhay. Kaya mga ka-Clover, alamin po natin ang ibig sabihin, kahulugan at simbolismo ng pag-a-adapt ng mga stray cat at kuting. Dahil sa mga nakaraang maraming buwan, ay nagawa na rin namin ito sa aming 2 pusa, na sila pong 2 ay mga stray cat lang din. At pinalaki namin sila. At isa sa mga dahilan ang pagkakaroon namin ng kasaganahan sa buhay magpahanggang ngayon. Mga ka-Clover, ang mga alagang hayop po namin, lalo na ang mga pusa, ang swerte sa aming pamilya. Ang pag-aampon ng stray cat, lalo na kung ito ay maliliit pa at nangangailangan ng alaga, ay may positibong kahulugan at simbolismo sa Feng Shui, pati na rin sa maraming pamahiin at espiritual na paniniwala. Number 1, simbolo ng habag at magandang karma. Ang pag-aampon ng mahina at nangangailangang nilalang ay isang malakas na gawa ng kabutihan or good karma. Sa Feng Shui, ang intent o layunin ng tao ay mahalaga. Ang paggilos ng pag-aalaga sa isang nangangailangan ay maaaring magbukas ng mas maraming biyaya, proteksyon at magandang daloy ng chi or enerhiya sa iyong tahanan. Number 2, ang pusa bilang tagapangalaga ng enerhiya. Ayon sa maraming kultura, ang mga pusa ay sensitibo sa espiritual at negatibong enerhiya. Kapag ang isang stray cat na kuting ay dumating sa iyong buhay, lalo na kung parang ikaw ang pinili niya, ito ay maaaring sinyalis na may enerhiyang kailangang linisin sa iyong tahanan. O kaya naman ay parang ipinadala ito upang protektahan ka. Mga napakagandang dahilan para sa ating buhay. Number 3, ang kuting bilang simbolo ng bagong simula. Ang maliit na pusa na hindi pa kumakain ng solid food ay nasa yugto ng pagkalinga at pagtitiwala. Ang pagtanggap at pag-aalaga rito ay maihahalin tulad sa pagbubukas sa bagong simula, pagpapakita ng pagiging handa sa responsibilidad, pagpapatubo ng bagong enerhiya sa iyong bahay o buhay. Number 4, potensyal na swerte.
Sa ilang paniniwala, kapag may pusang ligaw na kusa kang nilapitan, lalo na sa estado ng kahinaan, ito ay sinyalis ng darating na swerte o biyaya. Ang pusa ang nagdadala o tumutulong upang matanggal ang mga balakid sa daloy ng swerte. Sa madaling sabi, ang pag-aampo ng stray cat na kuting ay hindi malas. Bagkus ito ay isang mapalad at makabuluhang espiritual na kilos. Pinaniniwalaang pinapabuti nito ang enerhiya ng iyong tahanan at nagdadala ng biyaya sa hinaharap. Ang pag-a-adapt ng pusa ay may iba't ibang paraan. Meron pong binibili ang ibang pusa dahil sa maganda ito at may breed. Ngunit, mas pinaniniwalaang maswerte ang mag-adapt ng stray cat kaysa bumili ng pusa, lalo na sa pananaw ng Feng Shui, karma at espiritual na paniniwala. Number 1, mabuting karma. Ang pagsagip sa isang hayop na nangangailangan, lalo na sa lansangan, ay isang akto ng walang kapalit na kabutihan. Sa Feng Shui at karmic beliefs, ang ganitong kilos ay nagdudulot ng positibong enerhiya o chi na babalik sa iyo sa anyo ng swerte, proteksyon o oportunidad. Number 2, ang stray cat ay dumadating para sa isang dahilan. Kapag may pusang ligaw na kusa kang nilapitan o parang ikaw ang pinili niya, pinaniniwala ang may espiritual o enerhiyang layunin ito sa iyong buhay. Maaring dala nito ang proteksyon, paglilinis ng negative energy o pag-aalis ng malas sa tahanan. Number 3, mas natural ang daloy ng enerhiya. Ang stray cats ay kadalasang mas sensitibo sa chi at mas organic na koneksyon sa kalikasan at enerhiya ng paligid. Kapag pumasok ito sa iyong buhay ng kusa, ang daloy ng enerhiya ay mas natural, mas totoo at hindi pilit. Number 4, kumakatawan sa second chance. Ang pag-aampo ng pusang ligaw ay simbolo rin ng pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. At madalas ang taong nagbibigay ng second chance ay binibigyan din ng kapalaran ng second chance sa buhay. Kumpara sa pagbili ng pusa, ang pagbili ng pusa ay hindi naman malas, pero wala itong parehong espiritual na lalim o karmic value. Madalas ang biniling pusa ay mas sinisimbolo ang kontrol o personal na kagustuhan, samantalang ang stray cat ay mas simbolo ng destiny at alignment sa universe. Ang pag-aampo ng stray cat ay maswerte at espiritual na makabuluhan, lalo na kung kusa itong dumating sa iyo. Para sa maraming naniniwala sa Feng Shui, ito ay biyaya na dapat tanggapin at mahalin. Ang pagkakaroon ng pusa sa bahay ay hindi lang pampasaya, kundi nakatutulong din sa enerhiya o chi ng tahanan. Ayon sa Feng Shui, para lalo pang mapasaya ang iyong pusa at mapanatili ang magandang daloy ng enerhiya, narito ang mga bagay na makatutulong. Mga natural na elemento or wood earth, wooden furniture o scratch post. Ang elementong wood ay sumisimbolo ng paglago at aktibong enerhiya na swak sa likas na ugali ng pusa. Indoor plants, pumili ng ligtas para sa pusa tulad ng spider plant o areca palm na nagdadala ito ng fresh chi at nagpapasigla ng paligid. Window perch o space na may view. Mahilig tumingin sa labas ang mga pusa. Ang natural light at view ng kalikasan ay nagpapakalma sa kanila at sa buong tahanan. Symbolically, nagdadala ito ng yang energy, active or vibrant chi. Malinis at maaliwalas na espasyo. Ang kalinisan at kaayusan ay core principles ng Feng Shui. Ang mga pusa ay likas na malinis. Kapag malinis ang bahay, mas masaya sila at mas malayang gumalaw ang good energy.
Mga high spaces o elevated spots, pusa ang hari ng taas. Maglaan ng lugar kung saan sila makakaakyat, cat shelves, or mataas na kabinet. Ang sa akin nga po, ito, mahilig po yung aking pusa sa taas ng ref tumambay. Ewan ko ba kung anong pakiramdam niya sa taas ng ref. Bakit paborito niyang tambayan po yan? Sa Feng Shui, ito ay nagbibigay sa kanila ng sense of security and power na tumutulong sa harmony sa loob ng bahay. Water bowl o fountain. Ang tubig ay simbolo ng kayamanan at kasaganahan sa Feng Shui. Ang flowing water, tulad ng pet fountain, ay hindi lang nakakaengganyo sa pusa, kundi nagdudulot din ng tuloy-tuloy na daloy ng swerte. Mga laruan at aktibidad. Nagpapasigla ng chi. Ang masayang pusa ay tanda ng masiglang tahanan. Mga interactive toys. Laser pointer at bola ay makatutulong sa good energy. Tips ko po sa inyo mga ka-clover, laging irespeto ang lugar at kilos ng iyong pusa. Sa Feng Shui, ang mga hayop ay tumutugon sa enerhiya ng tao. Kung mahal mo sila, ibabalik nila ito sa anyo ng swerte, katahimikan at proteksyon. Sa pag-ampon ko sa aking maliit na kuting na minsang ligaw, natutunan kong ang tunay na swerte ay hindi palaging dumarating sa anyo ng pera o tagumpay. Minsan, ito'y nasa anyo ng isang munting nilalang na nangangailangan ng tahanan. At sa pagbibigay ko ng tahanan sa kanya, natagpuan ko rin ang kapayapaan, tuwa at isang bagong simula. Ang bawat miyaw niya ay paalala na sa gitna ng gulo ng mundo, may mga bagay pa ring totoo, pagmamahal, malasakit at ang tahimik na koneksyon sa isa pang buhay. Hindi ko akalain na isang maliit, payat at nanginginig na kuting na napulot ko sa tabing kalsada ang magtuturo sa akin ng napakaraming bagay tungkol sa tiyaga, pagmamahal at pag-asa. Sa bawat araw na kasama ko siya, unti-unti kong nararamdaman na hindi lang ako ang nagligtas sa kanya, kundi siya rin ang tahimik na tumulong iligtas ako mula sa mga panahong pakiramdam ko'y nag-iisa ako. Sa simpleng paglapit niya noon, dala niya ang isang mensahe na kahit gaano ka man kawasak, may taong handang umalalay o minsan, isang munting pusa lang pala ang kailangan mo upang muli kang bumangon. Gagi to si Milong, dilagyan ng laruan.